magsasawa yung ganyan, 'di ba? Katulad nito, mga kababayan, si Attorney Claire Castro, mga kababayan, si Attorney Claire Castro, tinawag na fake news si Sara Duterte. Oo. Anong sabi? Ito mga kababayan, according dito sa Impact Leadership, ayan po ang sagutan ni Attorney Claire Castro at ni Sara Duterte. Mm. Ang sabi dito, kasi ito po mga kababayan ay ah, ito po ay ang pagsabi na mayroon po kaming pasabi na mag-ingat po na malamang ay may manabutahe po sa proyekto pong ito ng Pangulo patungkol po sa benta ng ₱20 per kilo ng bigas or kada kilo ng bigas. Actually mga kababayan, ito po, mag-ingat po daw sa fake news, 'no, sabi ni Attorney Claire Castro at tinawag pa na fake news itong si Sara. Sabi ni Attorney Claire Castro, "Mayroon po kaming pasabi na mag-ingat po. Malamang ay may manabutahe po sa proyektong ito ni Pangulong Bongbong Marcos na ₱20 per kilo ng bigas. Ang sinabi po natin ay baka mayroon na namang mga fake news fiddlers na gumagamit at ipinakita na ang mga bigas na ibinebenta ay panghayop. Dahil iyon po ay sinabi ng Vice Presidente." Actually ito mga kababayan, mag-ingat po tayo sa fake news fiddlers. Sinisiraan ang proyekto, sinisiraan ang Pangulo, sinisiraan ang hope, at sinisiraan ang pag-asa ng bawat Pilipino. So, tinawag ditong fake news fiddler ni Attorney Claire Castro itong si Sara. Alam niyo kung bakit nasabihan niyang fake news fiddler? Kasi ganito po ang nangyari mga kababayan. Biruin mo, ang bigas ng Pilipinas ay ani po yan. Ah? Mm. Ani po yan ng magsasaka, mga kababayan. Ani po yan ng mga magsasakang Pilipino na kung saan actually sa ibang bansa kapag ikaw ay farmer, milyonaryo ka. Pero dito sa ating bansa na kapag ikaw ay farmer, mahirap ka. So ngayon mga kababayan, nagalit po ang grupo ng mga magsasaka sa statement ni Sara na ang sabi niya, yung NFA na ₱20 per kilo ng bigas ay pagkaing baboy daw. So minaliit po ni Sara Duterte itong mga farmers natin na pagkaning baboy or pagkaing baboy daw ang NFA. So, meron pong mga umaalma na pamilya ng mga magsasaka at mismong mga kababayan nating magsasaka sa sinabi ni Sara. Sinabihan pa naman niya na ang NFA daw na ₱20 per kilo, make sure daw na yang ibenta ay para sa tao at hindi pang baboy. So ngayon, itong mga magsasaka umalma kasi pinaghirapan nilang trabahuin yan sa palayan, ilang buwan nilang antayin yan, abunuhan, alagaan, tapos sasabihin lang na kaning baboy ang NFA rice? So, kung ikaw ba naman farmers, matutuwa ka ba sa statement ng pangalawang pangulo ng ating bansa? Malamang sa malamang magalit ka, mainis ka, at mabwisit ka. Hindi kasi naranasan ni Sarah, 3 to 4 months, antayin mo para maani ang palay. Palibhasa kasi mga kababayan, 'no, hindi kasi naranasan ni Sara Duterte ang maging farmers or magsasaka. Ang naranasan lang kasi ni Sara ay ang magnakaw ng pera sa bayan, 'di ba? Oo, pa-shoutout naman Sir Kent Benedict Santino from Sarangani Province. May love shoutout po Sir Benedict. 'Di ba? Palibhasa kasi hindi naranasan ni Sarah ang magtanim ng palay at mabilad sa initan, 'no, maghapong nakatayo o ano ba 'yon? Pagod na nakatayo at maghapong nakayuko, 'di ba? Mm. 'Di ba biruin niyo mga kababayan, at ayon pa nga sa balita na ito daw supply ng NFA rice ay marami daw sa ating kaban ng bayan. No, maraming supply ang NFA rice na almost 5 years daw ang dami ng NFA. Kaya nga po nagkakaroon tayo ng ₱20 per kilo ng bigas kasi napakarami pong stock ng NFA ang ating bansa.
5 years po ang dami. Almost 5 years ang kayang i-accommodate sa stock ngayon ng NFA. Kaya po sa mga nagtatanong, bakit nagmura ang bigas? Marami po tayong bigas na stock. Oo, hindi niyo po ba alam kahit i-research niyo ngayon, ang bigas po sa NFA ay almost po ilang tonelada po meron tayo nakatambak. At kaya daw itong mag-accommodate ng 5 taon sa dami. So sa madaling salita, marami po tayong bigas. Kaya sa mga nagtatanong bakit nagmura ang bigas, kasi maraming bigas na stock ang gobyerno. So ngayon, dahil sa balita na yan, 'di ba? Binababoy nila kasi meron na namang achievement ang government. Hindi niyo ba alam mga kababayan, napakarami po na stock ang ating bansa ng bigas. Hindi katulad kay Digong na dati na naubusan tayo ng stock at inaangkat pa natin sa ibang bansa kaya ang mahal ng bigas umaabot ng 80 per kilo. Ngayon biruin mo yung 80 kilos, 4 na kilong bigas na yan kung tuloy-tuloy itong tag 20 na ang per kilo ng bigas. Hindi palibhasa kasi si Sarah hindi naranasan kumain ng NFA kaya porket mura sasabihin pagkaing baboy, panghayop hindi pangtao. 'Di ba? Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, i-search ko po dito ha, totoo po na napakaraming stock po ng bigas ang ating bansa. Ito ha, Pilipinas, maraming stock ng bigas. Maraming stock po ng bigas. Sapat po na buffer stock naman ng bigas ngayong 2025, tiniyak ng National Food Authority o NFA. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, kumpiyansa sila na sa dami ho ng supply ng NFA rice ngayon na pinakamarami sa loob ho ng 5 taon. Dahil dito hindi umano ito kukulangin kahit pa magkaroon ng kalamidad. Sa gitna na rin ito o sa gitna ho nito, tiniyak naman ni Lacson ang magandang kalidad ng NFA rice at pinamulaanan ang puna ng ilan na hindi ito angkop na kainin ng tao at panghayop umano. Buwan siya anyang isinasa ilalim sa laboratory testing ang buffer stock na bigas ng... So narinig nyo sa balita, DZBB po yan, 594, Radyo Balita o Super Radio, mga kababayan. So ngayon ninyo isipin na kung talagang ang presidente natin ay weak leader, kung ang presidente natin ay tamad, ang presidente natin ay adik at presidente natin ay walang ginagawa, bakit napakarami nating bigas at halos tambak-tambak na nasa budiga? Almost 5 years ang kaya. Kumpiyansa sila na kahit ilang pandemya pa, hindi mauubusan ng bigas ang ating bansa. Kaya ang ginawa ngayon ng mga Duterte, sinisira nila. Una na si Sara, sumunod pa ang kanyang kapatid na si Paulo Duterte. 'Di ba? Ang daming bigas na stock sa ating bansa. Dahil kay Pangulong Bongbong Marcos sinikap niya na magmura ang bigas. Kasi yan ang unang pangangailangan ng Pilipino, bigas. Di bali nang walang ulam basta may bigas. Di ba? Tapos biglang sisigaw-sigaw si Sara dyan, iboto ninyo na politiko, yung pangako tinutupad. Bakit Sara? Kailan ka ba nangako at kailan ka ba tumupad ng iyong pangako? Wala kang tinupad. Di ba? Hindi nyo iniisip, napakaraming bigas, kaya ang mura ng bigas ngayon, nagulat kayo na 37 na lang, 40, 39 na lang ang kilo ng imported na bigas. Kasi napakadaming bigas. Napakaraming bigas ng ating bansa. Kaya sa mga nagtatanong, magkano na po ang bigas ngayon? 37, 38, 40 na lang. Meron pang 20 pesos. Panahon ba ng tatay ni Sara nagawa ba yan? Hindi. Nangako pa nga ng 7 pesos, hindi rin natupad. Oo. Kaya ngayon may magandang nagawa ang gobyerno, sinisira nila. Kayo mismo. Imposible mga kababayan na nanonood sa akin ngayon, maskin DDS, naranasan ninyong bumaba ang bigas. Bakit? Nung panahon ni Digong nung pandemya, magkano ang bigas noon? 80 pesos kada kilo. Ngayon, tignan ninyo ang bigas. 39 pesos, pero galing Vietnam. Biruin nyo.
Galing pa yan sa ibang bansa, 39 pesos na lang. Kung sa panahon ni Digong yan, 80 pesos yan, 'pag ibang bansa galing. Ma'am Miriam De Los Santos, maraming salamat sa iyong $15 Hong Kong super sticker. Thank you so much po. 'Di ba, napakarami po ng stock ng ating bigas. Balita po Sapat yan. po na buffer stock naman ng bigas ngayong 2025, tiniyak ng National Food Authority o NFA. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, kumpiyansa sila na sa dami ho ng supply ng NFA rice ngayon na pinakamarami sa loob ho ng 5 taon. Dahil dito hindi umano ito kukulangin kahit pa magkaroon ng kalamidad. Sa gitna na rin ito o sa gitna ho nito, tiniyak naman ni Lacson ang magandang kalidad ng NFA rice at pinamulanan ang puna ng ilan na hindi ito angkop na kainin ng tao at panghayop umano. Buwan-buwan siya anyang isinasa ilalim sa laboratory testing ang buffer stock na bigas ng NFA para matiyak ang kalidad ho nito. Diba, Ma'am Arlene? Ma'am Libra Girl and Abner Duran. Narinig nyo naman ang balita. Napakaraming bigas na stock ang ating bansa kaya hindi na po tayo umaangkat sa ibang bansa, kaya mura ang bigas. Oo. Kaya ngayon mga kababayan, tapos sasabihin ni Sara pambaboy, imposibleng hindi na naramdaman ni Sara ang pagbagsak ng kilo ng bigas. Biruin nyo 60 pesos naging 37, naging 40. 20 pesos ang binaba. Sa gasolina nga piso lang ibaba, ang laki na ng tulong. Ito pa, 20 pesos ang binaba. 60 ang kilo ng bigas, mga kababayan. Bumagsak ito hanggang 37, 40. Nawala ang 20. Sa gasolina nga lang, 0.50 centavos lang ibagsak ng presyo ng presyo ng gasolina. Ang laki na nga ng tulong Diba, mga kababayan? So dito tayo, bukod diyan sa bigas na yan mga kababayan, itong